Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang programang Ating Pag-aralan ay isang Tagalog Bible Study na base sa Amazing Facts Study Guide. Dito po ay tatalakayin at ipapaliwanag ang sagot sa mga katanungan gamit ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ang panalangin po namin ay magamit ang YouTube channel na ito para makarating ang ebanghelyo sa ating mga kapatid na taus-pusong nagsasaliksik at naghahanap ng sagot sa mga katanungan tungkol sa buhay. Naway maging blessing din po itong channel sa ating lahat na nanonood at tumatangkilik sa ating programa. Nagpapasalamat din po ako sa mga nanood at nag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Umaasa po kami sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating programa. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Robel Payod. Siya po ay kasalukuyang Associate District Pastor ng Amadeo, Cavite. Kumusta po, Pastor? Good morning po sa inyo pong lahat na taga-subaybay at mga subscriber po ng YouTube channel po na ito na ating pag-aralan. At maraming salamat din po, Ma'am Lorraine, sa chance na maging kabahagi po ng ministry na ito. Ayos lang po ako and I hope and pray na kayo po mga nanonood po diyan at kasama ang inyong pamilya ay kayo po nasa mabuting kalagayan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po, Pastor Payod. Bago po tayo magsimula ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, narito po kami sa inyong harapan upang muli naming anyayahan ang inyong presensya sa aming programa. Anoint our lips, Lord. Nang lahat po ng aming sasabihin ay mula sa inyo. Pagpalain po nawa ninyo ang aming programa nang marami pa kaming maabot na tao na naghahangad na makilala kayo at may desire na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa inyo. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa inyo. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tayo po ay pupunta na sa ating lesson 3 na ang title po ng ating lesson 3 ay Nailigtas at Tiyak na Kamatayan. Tayo po ay mag-imagine na kunyari ikaw ay natrap sa isang gusaling na susunog. Papalapit ng apoy sa iyo, pakapal ng pakapal ang usok at painit na ng painit ang paligid. Sumisigaw ka ng tulong pero parang walang nakakarinig. Nawalan ka na ng pag-asa nang biglang may pumunta at sumaklolo sa iyo at nailabas ka sa gusali ng ligtas. Ano ang mararamdaman mo sa taong nagligtas sa iyo? Tagos po siguro sa langit ang pagpapasalamat na mararamdaman mo sa taong nagligtas sa iyo. Lahat po tayo, kagaya ng tao sa kwento, ay nasa panganib. Lahat tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas, hindi ang mga bumbero o pulis, kundi ang ating Ama sa langit. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon, ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus para iligtas tayo. Siguro po ay malimit na niyong naririnig ito, pero naiintindihan niyo po ba ang importansya ng sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa atin? Ano ba ang talagang ibig sabihin nito at paano ito mababago ang ating buhay? Atin pong pag-aralan. Para sa ating unang katanungan, talaga bang nagmamalasakit sa iyo ang Diyos? Pastor? Napakagandang tanong po agad mga kapatid. Ang bumungad po sa atin, talaga bang nagmamalasakit sa iyo ang Diyos? Sa kabila na tayo po ay nakakaranas, hindi ko po alam mga kaibigan, mga kapatid, ang inyo pong nararanasan ngayon. Beyond this screen ng ating pong pag-aaral mga kapatid, we are just one screen away. But I believe sa mga dinadanas niyo po ngayon sa buhay, mga kapatid, I have an answer. And the Bible has an answer. Totoo bang nagmamalasakit sa atin ng Panginoong Diyos? Let's read the Bible, mga kapatid. Does God really care about you? Sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, sa Isaiah 43 verse 4. Okay po, aking pumabasahin po sa inyo. Isaiah 43 verse 4. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Sapagkat mahalaga ka sa akin, mahal kita, kaya't pararangalan kita. Ito po ay word ng Panginoong Diyos para po sa kanyang bansang pinili. And you know what mga kapatid? We are all chosen by God. Alam niyo po mga kapatid, God is in the business of choosing people. Kahit sila po ay napakaraming mga flaws, sila po ay napakaraming mga kasalanan,
Yet the love of God, the Lord God, mga minamahal na mga taga-subaybay, ang Panginoong Diyos ay nagmamahal pa rin po sa atin. Yes, the answer for that question is yes. Mahal tayo ng Panginoon and He really cares for us, mga minamahal na mga kapatid. Sabi nga po dito, He loves us with an everlasting love. At ito pa, bibigyan ko po kayo ng isa pang teksto dito po sa Jeremiah 31 verse 3. Jeremiah 31 verse 3, ito po ang pagkakasabi, na napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y iniibig ko na sila, kaya patuloy akong magiging tapat sa kanila. Mga kapatid, napakaganda ng word. Sa simula pa ay inibig na tayo ng Panginoon. And then in the New Testament also, it was portrayed by the book of John, mga minamahal na mga kapatid, that He loved us. Not because we chose Him, but because He chose us. Even from the beginning, mga minamahal na mga kapatid, mahal na po tayo ng Panginoong Diyos. Hindi dahil may magbuti kang ginawa, hindi dahil kilala ka or achiever ka or successful ka sa buhay, no. Mahal ka ng Panginoon kahit ang situation mo ay ikaw ay nasa problema, ikaw ay nasa anxiety, ikaw ay nasa mga pagsubok. The Lord never abandoned you, mga minamahal na mga kapatid. And His love is far beyond human understanding. He would love you even if you were the only lost soul in the world. Alam niyo po, napakaganda ng kwento po noong The Prodigal Son. Kasi doon po sa book of chapter 15 ng Luke, tatlong mga lost po yun nandoon. And praise the Lord, they were found. Alam niyo po, kahit yung tupa ng tagapangalaga ay 100, kahit isa lang po yun nawala, ay talagang hinanap niya po. Yung iba sigurong mga shepherd, okay lang yan, manganganak naman itong aking 99, di ba mas dami pa. No, He was so concerned with that one who was lost. And that lost is you. And that lost is me. And He is exerting more effort, mga kapatid, mga kaibigan, to find us. That's the love of God. Salamat po, Pastor, sa napakaliwanag na pagpapaliwanag sa sagot sa ating katanungan. Sa ikalawang katanungan, paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa iyo? Pastor? Yes, mga kapatid. I am telling you, the Bible is telling you, the Bible is telling us that God loves us so much. Now, the big question is, paano nga po naman pinakita or how God demonstrated His love for us? Kasi lagi na nasabi, mahal tayo ng Panginoong Diyos. Marami pa nagsasabi na, alam niyo po, I'm not attacking someone's belief, but there's a worldview, as I speak, na tinatawag po na deism. Ito pong mga deism or mga deists, they believe God. Naniniwala sila sa Panginoong Diyos. However, they believe God who is separated from human being. Kaya po yung paniniwala nila, He is just a distant God. He is powerful, yes, He is. But they believe na since nagkasala ang tao, kayo na bahala dyan. Hindi ko nakasalanan yan. Kumaga, He created us, but since humanity fell into sin, kumbaga, naghugas kami na daw ang Panginoon, so out of touch daw siya. No, that's not what I believe. What I believe was, kahit pa ang tao ay nagkasala, at kahit pa divine, banal ang Panginoong Diyos and powerful, He was still so concerned with this fallen planet called Earth. And according po sa John 3:16, the wonderful verse, and I believe for me, it is the greatest Bible text in the Bible. Yes, the Word of God is great, but this text ay talagang para sa akin ang pinaka-heart na text ng Biblia, mga kapatid. John 3:16, or asaya po dito, Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, this is the greatest demonstration of love, na merong isang Diyos na nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak sa sangkatauhan, mga minamahal, mga kapatid. And
ang sino mang sumampalataya, maniwala about Him, submit his life to Him, mga kapatid, that's the basic. Mamaya po, ipapaliwanag ko po mga kapatid yung step to salvation. Mamaya-maya konti mga kapatid. But the simplest formula or equation in salvation, just accept Jesus, that He loves you. Just believe Him that His sacrifice is sufficient for you, mga minamahal na mga kapatid. And that's how God demonstrated His love towards us, mga minamahal na mga kapatid. Akin po babasahin po sa inyo dito po sa aklat ng 1 John 4. Okay po, 1 John chapter 4 verse 9 to 10. Dito po sinasabi mga kapatid. 1 John chapter 4 verse 9 to 10. Dito po sinasabi. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugod niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. In other words, mga kapatid, yun po sabi ko sa inyo kanina, even the Lord, even before you know the Lord, even before you love the Lord, He first loved us. Ito po yung kanyang pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. He just loved us not by words, but He is really exerting effort and He proved to us na mahal po tayo niya, mga minamahal na mga kapatid. And He really was concerned sa atin po na kalagayan, mga kapatid. Because God loves you so deeply, He was so willing to send His only Son to suffer and die rather than to be separated from you to eternity. Mga kapatid, kung siguro magtatanong po kayo sa akin, Pastor, bakit ba kailangan na I send niya ang kanyang anak? Mga kapatid, because when there is no sacrifice, there is no salvation. And the only one that can save us, the only one that can give us a true sacrifice is no other than the Son of God, Jesus Christ. Salamat po, Pastor. Napakadakila talaga ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Ang makakabuti sa atin, ang tanging iniisip niya. Sabi din dito na siya po ay willing na tayo ay patawarin sa ating mga pagkakasala at gusto niya rin tayong tulungan na mapaglabanan ang mga temptasyon sa atin. Ganyan po kadakila ang kanyang pagmamahal sa atin. Para sa ikatlong katanungan, batid po natin ang ating mga nagawang mga pagkakasala. Ang tanong po, paano niya mamahalin ang isang tulad mo o katulad ko na makasalanan? Pastor? Paano nga ba mga kapatid? Ikaw at ako ay talagang we are sinful nature, and not just in nature but by acts, sa mga gawa, sa mga isip. Mga kapatid, nobody is perfect. Ika nga, ako po ay may pagkakamali, and alam niyo po kahit kung sinong pinakabanal na tao sa mundong ito na nag-exist today, still fall short sa glory ng Panginoon. That is recorded in Romans chapter 3 verse 23, na mamaya po later on I will explain it to you. Now the question is, mga kapatid, how could He love someone like you? Paano ko minahal ng Panginoong Diyos? Let's read Romans 5 verse 8. Dito po sa Roma 5 verse 8, dito po ang pagkakabanggit. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Take note the word, noong tayo'y makasalanan pa. Christ did not die because we are righteous. No, He died when we were sinners. Namatay po si Kristo Jesus, mga kapatid, nung tayo po ay makasalanan pa. How could He love someone like you? Certainly not because anyone deserves it. Wala po. Kahit ako, hindi ko po deserve yon. Yung pagmamahal ng Panginoon, yung kanyang sacrifice sa cross, hindi ko deserve yon. Nobody does. But, ito po ang unconditional, quote-unquote, unconditional love ng Panginoong Diyos. Even if you and I are not worthy for this greatest love and sacrifice, He still gave His Son towards us, mga kapatid. Not one person has ever earned anything except the wages of sin.
Ika nga po sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi po natapos doon yung sentence. May kama po yun, may kuwit na ibig sabihin po na ang karugtong niya po ay ngunit ang biyaya, ang habag, ang awan ng Panginoong Diyos ay eternal life through Jesus Christ. Mga kapatid, yes, me and you and I are subject to death, but Jesus demonstrated His love para po sa atin. How could He love someone like you? Hindi na po kasi natin maalis yun sa Panginoon eh. Kaya nga po sabi po sa 1 John 4 verse 8, God is love. You cannot do away the love of God. Talagang pag-ibig po talaga ang Diyos. Even someone like me, even someone like you who is unlovable, it doesn't matter to Him as long as He is love and He is really love. Mga batid, let me ask you a question. Are you longing for love? Siguro sa family members mo, hindi mo ma-feel ang love. Siguro sa mga friends mo, hindi mo pa ma-feel yung greatest love. Siguro you are betrayed by your past relationship or even in your current relationship as of today. Friends, let me tell you, you can find that true love in Jesus because God is love. You cannot do away with that adjective to Him. He is really love. Whether you like it or not, you can find your love, true love, in Jesus Christ, mga minamahal na mapatid. He loves those who have stolen, those who have committed adultery. Mahal niya po mga kapatid. Wala pong pili ang Panginoon. Wala po siyang pili. Na sinasabi niya po, even in 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Sabi nga po doon mga kapatid, na kung tayo lang daw po ay magkukumpisal, magpapahayag po natin pong kasalanan sa Kanya, siya daw po ay tapat upang tayo patawarin. Hindi po sinabi sa teksto na yun na if we confess our sin, except adultery, okay, ay papatawarin niya. Hindi po sinabi doon, if we confess our sin, except murder, papatawarin tayo niya. Hindi po mapatid. Every kind of sin, as long as it is heartily confessed to the Lord, siya po ay magpapatawad. Kahit pa po ikaw ay addict sa lahat ng mga bagay, mga kapatid. You know what? The word addict is not only in drugs, but addict in sex. Kahit hindi pa po kayo kasal ng kinakasama mo, he still love you. Ikaw ay addict sa mga mobile games, ikaw ay addict sa pornography, ikaw ay addict sa work mo, na wala ka ng time sa Panginoong Diyos. Friend, He still extend His love towards you. He is the loving God na nagpapahayag ng kanyang unconditional love para po sa atin. Kahit sino ka pa, kaya nga po sabi po sa isang awitin, come as you are. Just as you are, mga kapatid. Huwag ka na pong lalapit sa Panginoon na, Lord, tsaka pa ako lalapit sa iyo pag banal na ako. Hindi po darating yung araw na yun, mga kapatid. Huwag po niyo po sabihin sa Panginoon, Lord, tsaka na ako lalapit sa inyo. Pag okay na ako, stable na yung buhay ko. No, lumapit ka po sa Panginoon ngayon na, mga kapatid. Don't wait for tomorrow or other day. Come to the Lord just as you are. Salamat po, Pastor. Napakabuti po talaga ng Panginoon kasi mahal niya kahit yung mga taong hindi siya mahal at walang panahon sa Kanya. Inanais pa din niya na maligtas sila at makasama sila sa langit. Para po sa ika-4 na katanungan, ano ang ginawa ng kamatayan ni Jesus para sa iyo? Pastor? Ano nga ba po ang effect or ano po ba ang talagang impact noon pong kamatayan ng Panginoong Jesus? What a wonderful question, mga kapatid. And the answer is found in the book of 1 John chapter 3 verse 1. Dito po sinasabi, mga kapatid, sa 1 Juan 3:1. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At iyon nga ang totoo. Ang dahil kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Ano daw pong ibig sabihin, mga kapatid? Sa English pa ay medyo maganda po yung pagka-translate sa English. Behold what manner of love the Father has bestowed to us that we should be called children of
God. Mga kapatid, ang kamatayan ni Kristo Jesus ay ibig sabihin, if you believe on that greatest sacrifice, ikaw at ako ay magiging mga anak ng Panginoong Diyos. Pastor, before Christ died or before I knew Christ, kanina pala akong anak. You know what? The Bible told us, mga kapatid, sa John chapter 8, na tayo po ay mga anak ng dyablo. Okay? Because we are, ano po bang dyablo? Sabi po doon, mga kapatid, ang dyablo po ay sinungaling. Sinungaling po ba tayo? Yes, mga kapatid. Ang dyablo po ay mamamatay tao. Mamamatay tao ba tayo, mga kapatid? Yes. Pastor, wala pa ako napatay. Pero sa isip mo, pag ikaw ay nagalit, parang gusto mo nang pumatay. And you know what? Equivalent lang po yun. Yung pagpatay, action yun. Pero sa isip mo, if you want to kill somebody, nakapatay ka na rin, mga kapatid, sa isip mo. Now, what's my point here? My point here is simply like this. Tayo po yung makasalanan, mga kapatid. Tayo po yung descendant ni Adan na nagkasala. And we are, sabi po ng Biblia, pinaglihi sa kasalanan. Tayo po ay mga children of devil, na tayo po talaga ay makasalanan, mga kapatid. But the moment we accept Christ, the moment we believe His greatest sacrifice, ikaw at ako daw po ay magkakaroon ng privilege na maging anak at maging member ng family ng Panginoong Diyos. Now, let's read one more thing, mga kapatid. In John chapter 1, dito po sinabi, mga kapatid, John chapter 1 verse 12, dito po ang sinasabi. John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ikaw daw na tumanggap, ikaw daw na sumampalataya, ikaw na nakikinig po ngayon sa programang ating pag-aralan. Ikaw ay binibigyang karapatan na maging anak ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, what a great privilege. What a great right na natanggap ng isang tao na sumampalataya sa anak ng Diyos na si Jesucristo Jesus. Alam niyo po ba, ang ganda po kahalaga ang maging anak ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, siyempre, pag ikaw ay, halimbawa, ikaw ay anak ng isang mayaman, okay? Halimbawa na lang, si Elon Musk, siya daw po kasi pinakamayaman ngayon sa buong mundo. Siyempre, si Elon Musk ay mamamatay. Di ba? Tama po ba? Siyempre, lahat ng kanyang ari-arian, property, ang kanyang mga $1 billion, since ikaw ang rightful son or children or child ni Elon Musk, automatically by law, ay magiging sayo po yon. Tama po ba ako, mga kapatid? But the Lord, because you believe in His love and greatest sacrifice on the cross, because you believe the Son of God as your personal Savior, magiging anak ka ng Diyos at tagapagmana, hindi lang po, mga kapatid, ng pera. Not because the Lord will die. I mean, my point is, si Elon Musk mamatay, sa tao po siya. But the Lord is eternal. At yung eternal gift of salvation, yung eternal place called heaven will be yours, will be mine, mga kapatid, because I believe in Jesus. Napakagandang privilege, ano po, mga kapatid? Napakagandang privilege. Yun ay dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Diyos. Yes, Christ died, satisfied the death penalty against you. Ikaw sana yun eh. Ako sana yun eh. Yung ipapako doon sa cross, yun, kasi po, sabi po sa akin pong binasa po kanina o binanggit po sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kamatayan ay what? Kasalanan. Ako dapat yung ihang sa cross eh. Ako dapat yung tatanggap ng death penalty. But this is the great substitution, mga kapatid. This is a great substitution na ako sana ang nandoon, yet Christ took my place and He died for me, mga kapatid. He was born as a man so He could suffer the kind of death all sinners really deserve. Nagkataong tao siya, mga kapatid. Kasi hindi siya mamamatay pag Diyos siya. And then, nobody can see Him because He is divine God. Pero nagkataong tao siya, mga kapatid. He embraced humanity. He took a human form. And He died for us. And He felt pain
And he felt uh, lahat mga kapatid na nararamdaman ng tao, talagang naramdaman, umiyak din ng Panginoong Diyos. He took human form just for you and just for me. And now today, He offers to give you the credit for what He did. Ito pa napakaganda mga kapatid. Yung righteousness niya, ito nga po yung tawag po sa mga theologians na the imputed righteousness. Yung binihis sa akin. It is not mine. I don't deserve it. And yet, He gave it to me. Mga kapatid, mga kaibigan. That's the love of our Almighty God. Salamat po, Pastor, sa inyong paliwanag sa ating mga kasagutan. Para sa ikalimang tanong, ano ang dapat gawin para magbago ang buhay natin mula sa kamatayan sa kasalanan papunta sa buhay na walang hanggan? Pastor? Napakagandang tanong mga kapatid, and yung sabi ko nga po sa inyo kanina, may mga steps po na gagawin. Now, hindi po mahirap ang steps na aking pumabanggitin po sa inyo, and this is biblical. Now, here are some things. Meron pong 3 bagay. Ito po yung mga steps or let us say points or things to remember. Yan na lang. Okay, para madali. Things to remember para po matanggap po natin yung salvation na ino-offer ng Panginoon, yung forgiveness na ino-offer ng Panginoong Diyos. Yes, the Bible told us just believe. Meron po yung believe po ay broad po yun. Kumbaga yun po yung pinaka-umbrella. But under that, there are some things to remember. Number 1, since you believe in God, also believe that you are sinner. Let me read you mga kapatid, let me read to you Romans chapter 3 verse 23. Ito pa yung sinasabi ko sa inyo po kanina mga kapatid. 3:23 ng Roma. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. When you come to the Lord, mga kapatid, and you want to receive salvation, syempre, admit that you are sinner. Wala naman siguro lalapit sa Panginoon Jesus na, Lord, banal ako. Lord, ang dami kong naitulong sa mga kapuspalad. Lord, ang dami kong naipamigay. Siguro sabihin sa inyo ng Panginoon, bakit ka pa lumalapit sa akin? What I'm offering is salvation to those who in need. Hindi mo nata kailangan ng salvation. Hindi kailangan po ng Panginoon ng mga boastful na mga tao. Kapatid, first step to receive that salvation that Christ offered to you is simply first, admit mo na ikaw ay makasalanan. Ano pa? Number 2, okay? Number 2, dito po sa Romans 6:23. Ito na po yung akin pong sinabi sa inyo kanina at upang basahin po sa inyo ng mas clear. Romans chapter 6 verse 23, ito po ang sinasabi mga kapatid. Sapagkat kamatayan ang kabayaran sa kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, talagang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan, but He gave us life eternal. Una, admit that I am a sinner. Pangalawa, tanggapin natin na tayo po talaga ay nagmamarcha, lumalakad papunta sa kamatayan. Kasi nga po yung kabayaran ng kasalanan. Pangatlo, mga kapatid, ano pa? Pangatlong step, John chapter 15 verse 5. Okay po, let me read to you John 15 verse 5. Dito po ang sinasabi mga kapatid. 15 verse 5. Ako ang puno at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay siya magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ano po yung number 3 mga kapatid? Ang ibig sabihin po nun, I cannot save myself. Kung siya po yung puno, tayo po yung mga sanga, hindi tayo mamumunga mga kapatid. I cannot bear fruit of goodness. I cannot bear fruit of kindness. Hindi po talaga ako makakagawa ng kabanalan. It's not because of Him. Mga kapatid, first, admit that you are a sinner. Second, accept that you are doomed to die. Third, accept that you are helpless without God. Yun po yung 3 mga kapatid na step. Admit po muna natin na without Christ, I am nothing. Mayroon nga pong nagsasabi na tayo na po yung mga Christians. Tama po ba? Yung Christian na word ay CHRISTIAM.
Yung tanggalin niyo ba daw po yung Christ po doon? Okay po, doon daw po sa Christian na word. Pag tinanggal niyo po yung word na Christ, ang natira daw po ay IAN. Ang ibig sabihin daw po ng IAN, acronym daw po yan na I am nothing. Mga batid, yes, we are nothing without Christ. So don't remove Christ, mga kapatid. So, tanggapin natin po mga kapatid. Now, after admitting, okay, at after na-admit natin na tayo makasalanan, we are doomed to die, we are helpless without God, believe naman po natin ang three things. Ano po yun, mga kapatid? Dito po sa Hebrews chapter 2 verse 9, believe three things. Ano po yung tatlong bagay, mga kapatid? Hebrews chapter 2 verse 9. Dito po sinasabi, mga kapatid. Okay? Subalit alam nating si Jesus, kahit nasa kaunting panahoy ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kaluwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kanandaang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Tanggapin niyo, mga kapatid, tanggapin po natin that He died for me. He died for you. And His death means salvation to us. Ano pa yung pangalawang kailangang i-believe or paniwalaan, mga kapatid? Ito po yung sinabi ko po sa inyo kanina. 1 John chapter 1 verse 9. Dito po ang sinasabi, mga kapatid. Subalit kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, if we confess our sin, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Pangalawang step, mga kapatid, in believing Christ. Number 1, believe that He died for you. Number 2, believe that He forgives you. Wala pong kasalanan, mga kapatid. Whatever guilt feelings that you are bringing right now, give it to the Lord. Confess it to the Lord para maging guilt-free ka po, mga kapatid, because He offers forgiveness to everyone. And last, mga kapatid, John chapter 6, verse 47. Ito po ang binabanggit, mga kapatid. Pakatandaan ninyo, ang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Tandaan daw po natin that if we believe in Christ, eternal life ay mapapasa atin po, mga kapatid, mga kaibigan. Yun po, mga kapatid. Ano po yung unang tatlo? Ang unang tatlo, admit that you are a sinner, admit you are doomed to die, you cannot save yourself, and then believe three things. He died for you, He forgives you, and most of all, He saves you, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Para po sa ika-anim nating katanungan, ano ang dapat nating gawin para matanggap ang kaloob na ito na kaligtasan? Okay po, para po sa ating pong ika-anim, ito po yung mga sagot, mga kapatid, at napakaganda po ng tanong, by the way. What must we do to receive this gift of salvation? Let me read to you, mga minamahal, mga kapatid, dito po sa Romans chapter 3. Romans chapter 3 verse 24, ito po ang binabanggit. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Mga kapatid, we are justified freely by His grace through Jesus Christ. Tayo po ay kailangan tumanggap, just simply accept. Mga minamahal na kapatid, what must we do? We do accept this gift. Mga minamahal na mga kapatid, accept this wonderful gift from Jesus. One more thing in verse 28, dito po ang binabanggit, 3 verse 28 po ng Roma. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Hindi po dahil ako ay keeper of the law, keeper ng 10 Commandments. No, we are not justified by obeying God's law. We are not justified by merely living a life, holy life. No, we are justified by faith sa grace po ng Panginoong Diyos. The only thing you can do is to accept the salvation as gift. Mga kapatid, meron pong kwento na isang preacher na pumunta daw po siya doon sa kabundukan na malapit daw po sa Mayon volcano.
Meron daw po doon mga native na mga tao, na mga Pinoy, of course, na mga Pilipino, is since siya ay foreigner, tuwang-tuwa yung mga bata sa kanya. Pero nung naglabas daw po ng isang bagay yung preacher na yon, yung sinubukan niya daw po ibigay sa mga bata daw po yung nagtakbuhan, tumakbo yung mga bata, yung ganyan-ganyan. Hindi naman nakakatakot yung bagay na yon. Pero noong pagkaloob niya, yung sinubukan niya pong iabot yung bagay na yon sa isang bata, mayroong isang batang tumanggap. Nung tinanggap niya, yung kinuha niya, tumakbo din siya. Pero dala-dala niya na. Tapos sinawag niya ulit, dito kayo, dito kayo, dito kayo. Tinanong niya yung isang bata. Sabi niya, nasa iyo ba ang gamit? Wala po. Tinanong yung isang bata, nasa iyo ba ang gamit? Wala po. Tapos yung last, tinanong yung isang bata, nasa ba yung gamit? Opo, nasa akin. Sabi ng preacher, bakit nasa iyo? Kasi po tinanggap ko. Mga kapatid, the Lord wants you to accept His. There's nothing like we can do, mga kapatid, but to accept this gift of salvation. Gift po ito, wala po itong bahid, mga kapatid. Alam niyo po, ang mundo ay napakaraming mga, I don't know, mga kapatid, pero ako po yung nalulungkot. Ako po yung nalulungkot kasi ang offer ng mundo, puro may bayad. Okay? Sa mga bisyo, sa mga vices. Like for example, I'm not attacking you, I'm not hurting you, mga kapatid. But the Lord is telling you, please do away with these things. Okay po? Like for example, mga paninigarilyo, inom, pambababae, etc. etc. Mga worldly things, mga kapatid. Lahat po ito may bayad. Pag gusto mo manigarilyo, ikaw ay nalulong sa droga, mga kapatid, may bayad po ito. Okay? Nagbabayad ka. Pero yung binabayaran mo ay para sa distraction mo din. Mga kapatid, God is offering a gift na wala pong bayad. And He is offering it to you now. Ang sabi po ng Panginoon, huwag mong tanggapin yung mga makamundong bagay kasi may bayad yun. At para yun sa inyong kasiraan. But rather accept this free gift of Jesus Christ na in-offer niya po sa inyo today, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikapitong tanong, anong pagbabago ang ginagawa ni Jesus sa iyong buhay kapag sumapi ka sa pamilya ni Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya? Pastor? Yun ang maganda, mga kapatid. Para bagang yun na po yung outcome. Okay? Yun na po yung end result. Paano po makikita na ikaw po ay talagang bago na at tumanggap na sa Panginoon? Paano mo makita na ikaw ay anak na po ng Panginoong Diyos? Yan po yung sabi po kanina, di ba po? Ito na po yung tanong ngayon. How can you portray that you are now a member of the family of Christ or family of God, mga kapatid? Let me read to you 2 Corinthians 5 verse 17. Sabi po dito, ikalawang Korinto, kapitulo po ay 5, talata po ay 17. Ito po ang sinasabi, mga kapatid. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Mga kapatid, ikaw daw na nakikinig ngayon, once you accept Christ, once you accept His saving grace, ikaw na dating mainitin ang ulo, ikaw na dating bilanggo sa pagkakasala, sa mga bisyo mo, ikaw at ako na dati na punong-puno ng mga guilt feelings, hurt feelings, and many anxieties, mga kapatid. Once I accept Christ, ako daw po ay bagong nilalang na. Yung nagdo-dominate sa buhay ko, na para bagang ang hirap ko na makawala sa pagkakasala, since my master now is Jesus Christ, mga kapatid, ang dali ko na lang i-resist ng temptation. Ang dali ko na lang po i-resist ang mga kasalanan. It's because my master now is Jesus Christ. Friends, when you receive Christ into your heart, He begins the process of destroying your old sinful self. Talagang sisirain po ng Panginoong Diyos yung dati mong kasalanan, yung dating ikaw. Kaya nga po, di ba, kung yun po napapansin, mga kapatid, may mga tao na pag tumanggap sa Panginoong Diyos, ngayon sila po tinutokso-tokso, oy, pastor ka na, oy, pastor ka na. Mayroon po ako mga kakilala, mga kapatid, na mga akin po binibigyan ng Bible study before at gradually nagpabaptize, tumanggap sa Panginoong Diyos. Yung kanya mga kainuman before, yung classmate niya po sa inuman, tinutokso siya, mga kapatid, talagang
Oy, pastor, pastor, kasi ang dala niya na ngayon, imbis na alak, ay talagang Biblia na po ang kanya pong dala, mga kapatid. Bagong buhay na po siya. Tapos alam niyo po, ito po yung totoong nangyari po at sa akin pong Bible student po doon po sa Bukidnon, sa Mindanao. Gayon na lang po ang pagtutukso sa kanya. Dati yung mga kainuman niya, barkada niya yon. Barkada niya lahat, yung mga friends niya yon. Pero nung siya po tumanggap na sa Panginoong Diyos, talagang binuhusan po siya ng alak. Binuhusan po siya ng... syempre, bagong buhay na po siya, mga kapatid. At siya pa naman, known po siya sa lugar na yon na talagang ang tawag sa Bisaya ay butangero. Ibig sabihin po nun talagang wala po siyang hindi napapananon ng suntukan. Talagang pag may umaagrabyado sa kanya, talagang gagantihan niya, mga kapatid. Pero that time nang siya po ay buhusan ng alak, tapunan ng alak, mga kapatid. At talaga pong siya ay nagsabi sa akin na alam mo Brad, ako po estudyante, mga kapatid, sa MVC. Alam mo Brad, talaga grabe. Grabe talaga ang tukso ng kaaway. Pero since nakilala ko na ang Panginoong Diyos, ayoko nang bumalik sa dating ako. Kasi tinanggal na yun ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, yung nagbuhos din ng alak sa kanya, niyakap niya na lang. Sinabihan niya, gusto kong makilala mo ang Panginoon na nagbago sa akin. Tapos biniro-biro doon po niya, pasalamat ka, ako'y binago na ng Panginoon. Kasi kilala po siya sa lugar na yun na talagang notorious, hindi naman siya killer talaga, pero notorious talaga siya. Talagang siya yung pinakamatapang po sa lugar na yun. Friends, let me repeat, when you accept Christ, when you have that opportunity and privilege to be one of the members of Christ's family, bagong buhay ka na po, mga kapatid. Talagang, whether you like it or not, babago po talaga yung buhay mo. Ikaw ay mamumunga na ng mga mabubuting gawa. Ikaw ay mamumunga na ng mga magagandang gawain, mga kapatid, na kung saan ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Again, not to yourself, but to Christ who changed you and me. Ang galing po talaga ng Panginoon, kayang-kaya na talagang baguhin ang tayo sa tatanggalin tayo sa ating makasalanan na buhay. Para po sa ating ikawalong tanong, talaga bang magiging mas masaya ang binagong buhay na ito kaysa sa dati mong makasalanang buhay? Pastor? Yan po ang ating pong last question for this morning. Talaga ba, mga kapatid, ako ba ngayon na kay Kristo na? Ikaw ba ngayon na tumatanggap na sa Panginoong Diyos? Talaga bang masaya, mga kapatid? I-compare po natin sa mga makasanlibutan na mga kaligayahan. Let's read our Bible, mga kapatid. John chapter 15 verse 11. John chapter 15 verse 11. Ganito po ang binabanggit, mga kapatid. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Maganda po yung translation niya sa English. Ang sabi niya po dito, these things I have spoken to you that you may have joy and your joy may be full. Ibig sabihin po, mga kapatid, yung joy na naranasan niyo po ngayon, kung ikaw man ay namumuhay pa sa kasalanan, hindi yan full. Alam niyo po, mga kapatid, Ma'am Lorraine, akala ko before ang true happiness. Yes, kasi ako rin po ay binago ng Panginoon. I'm telling you now my experience before I knew Christ, not to magnify sin, okay? But to tell you for the sake of illustration and my experience. Alam niyo po, mga minamahal na taga-subaybay, akala ko dati ang true happiness ay makapaglaro lang ako ng computer games. Alam niyo po yon, talagang akala ko dati yun na yung pinaka highest peak of happiness na makapaglaro ako ng Dota, Counter-Strike. Yeah, maybe some of you are relating to my experiences. Yeah, I regret those things kasi talagang nag-spend ako ng pera just to, alam niyo po, ito talagang ito masama. Kasi nakikipagpostaan kami dati, mga kapatid, mga kaibigan. Siyempre, sugal na rin po yun. Tapos, sinusundo ako ng mama ko. Minsan, nag-i-skip ako ng class. Tapos, sinusundo ako ng mama ko, hindi sa school, hindi sa computer shop. 12 na ng hating gabi, 1 na madaling araw. Tsaka pa ako uuwi. I regret those things. Yeah, I'm telling you these things not to magnify sin, but to tell you that hindi po talaga maganda ang pagkakasala. But now,
Kasi before kasi mga kapatid, akala ko kasi ang happiness ay yun lang. Pero parang I want more. Parang may kulang pa din, mga kapatid, mga kaibigan. Because the Lord has put something in my heart that only Him can fulfill, can take place, mga kapatid. Alam niyo po, sa puso niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, meron po dinesign ng Panginoong Diyos na siya lamang po ang makakapagpasaya niyan, mga kapatid. Okay po? Kayo po, I believe, tayo po ay bihag ng pagkakasala. But in John chapter 8 verse 36, sabi po dito, if the Son makes you free, you shall free indeed. Tayo po'y pinalaya, mga kapatid. Kumbaga, tinan niyo po yung tao nasa kulungan. Talagang malungkot kasi ilang four corners lang. Tapos mga dami pa na nila, masikip pa, mainit. Pero mga kapatid, ikaw at ako po ay pinapalayo ng Panginoon Diyos sa ating pong pagkakasala. Di ba? Masaya po yung pakiramdam ng malaya. Mga kapatid, He offers you freedom. Ito po ay masusumpungan natin sa John chapter 8, verse 36, na ikaw po ay pinapalaya ng Panginoong Diyos. And let me read to you John chapter 10, verse 10, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi po dito, John chapter 10, verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Friends, huwag po kayong maniwala sa nagsasabi na, ay, ang boring ng ng Christian life, ang boring ng church life. No, it's not true. Maligaya, masaya po ang naglilingkod sa Panginoong Diyos. Masaya po, mga kapatid. Just think of those people na nagbuwis ng kanilang buhay. Do you think kaya nila magbuwis ng buhay sa isang bagay na alam nilang hindi masaya? Siyempre, mga kapatid, of course not. Talagang magbubuwis ka ng buhay. And by the way, many Christians die in the name of Jesus Christ kasi alam po nila na yes, mamamatay sila pero the Lord promised them eternal life in the resurrection morning, mga kapatid. Kasi ano naman po ang buhay sa mundong ito, pero hindi naman true happiness ang makakamtan mo. Friends, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan taga-subaybay, ang happiness na in-offer ng Panginoon sa atin ay full, talagang buong-buo, mga kapatid. Talagang hindi ito yung mabibigay po ng sanlibutan because only Christ can give you this true joy, this spring of happiness, eternal life. Siya lamang po makapagpapaloob po nito. Salamat po muli sa mga karagdagang kaalaman na natutunan natin galing sa salita ng Diyos. Maganda po na palagi tayong nag-aaral ng salita ng Diyos para sama-sama po tayong natututo at sabay-sabay na lumalakas ang pananampalataya sa Diyos at tumitibay ang relasyon sa ating Panginoon. Babalik ko pong muli kay Pastor Payod para sa closing prayer. Okay po. Mga kapatid, bago po ako manalangin, nais ko po sabihin sa inyo, mga kapatid. Ito po ang ating topic ngayon ay talagang napakaganda. This is talking about the love of Christ. Alam niyo po, mga kapatid, ang mundo po natin ngayon ay talagang parang pasira na po talaga. I'm not telling you not to give fear in your heart. Pero ang ating mundo, mga kapatid, ay kung niyo po mapapansin sa mga balita ay napakarami na pong digmaan, napakarami na pong biktima ng digmaan, napakarami na pong mga sakuna, napakarami na pong mga kalamidad. Friends, itong mundo na ito ay will not give you eternal happiness. This world is doomed to its end. But here is the offering of Christ. Please, tanggapin po natin, mga kapatid. Kami po na nakatanggap in this wonderful love, talagang masayang-masaya po kami, mga kapatid. Talagang na-fulfill talaga yung pinaka-joy. Kasi po, ang pinaka-joy po ng inyo pong lingkod ay ang maglingkod sa Panginoon. At hindi ko po sinasabi sa inyo, mga kapatid, kasi hindi dahil ako po naglingkod na agad before pa. No. Ako po ay nasa sanlibutan din before. And when I compare the happiness of the world and compare to the happiness that I am now in Christ, hindi po talaga makakompare, mga kapatid. Ang love ng Panginoon, ang happiness na offer ng Panginoon ay sapat at nag-uumapaw para po sa bawat isa sa atin. So let me pray for you, mga minamahal na mga kapatid. Let's pray. Ama naming Diyos, marami pong salamat because you have given us this wonderful love. Lord, I cannot explain your greatest love towards us, but your love is great. Your love is unconditional. Your love is so
true and faithful. Lord, this is the kind of love everybody needs. I believe, Lord, na yung mga nanonood po ngayon, they want this love. Yung mga sumusubaybay po, Lord, sa YouTube channel po na ito na ating pag-aralan, I believe they are looking for someone who will understand them, someone that will help them, someone that will comfort them. And that someone is you, Lord. Naway masumpungan po nila yung love na kanila pong hinahanap, yun pong answer na kanila pong gustong masumpungan. Father in heaven, I pray for their family. I pray that you will sustain them, Lord, and whatever problems na kanila pong pinagdaraanan sa kasalukuyan, please be with them. Maraming salamat, Lord, because your love is true to us. Maraming salamat sapagkat pinatawad niyo na po kami. Alaman po ang mga pagkukulang namin po sa inyo. Tawarin niyo po kami, Lord, and maraming salamat. Purihin po ang inyong pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Sa tama po ang sinabi ni Pastor na masaya at very fulfilling ang maglingkod sa Panginoon. Hindi po namin sinasabi na kami ay banal na, pero ito po ay isang proseso na gusto po nating maging kawangis tayo ng Panginoon, maging ang karakter natin ay maging katulad ng karakter niya. Samahan niyo po kami muli sa susunod na episode ng ating pag-aralan. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aralan, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng Panginoon. Bye!